Agree o disagree? Yan ang magiging hatol ng taong bayan sa SONA ng Pangulo ngayong araw. Nauna nang sinabi ng Malacanang na asahan ang pasabog sa mga bibitawang pahayag ng Pangulo. Himayin natin yan. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio si Professor Cleve Arguelles, founder and CEO ng Momentum Research at isa sa mga host ng With Due Respect. Magandang hapon, Professor Cleve. Magandang hapon, Ninya. Okay, Professor Cleve, base sa iyong mga surveys, no, ano sa tingin mo yung mga top priorities na gustong marinig ng ating mga kababayan mula sa SONA ng ating Pangulo? Yung July 2026 nationwide survey, just a couple of weeks before today, no, yung SONA ng Pangulo, may two categories lang ng mga issues na gustong marinig ng mga ordinaryong mamamayan. One is about the flood control corruption scandal. Mukhang hinahanap talaga nila ano yung susunod na kabanata doon sa sinabi ng Pangulo noong nakaraang SONA niya, na siya mismo yung nagsiniwalat, ano na ba yung progress nito at ano na ba yung susunod na magiging kabanata dito, no? May mga susunod bang makakasuhan? Meron bang update yung Pangulo? May reforma ba? Halimbawa, yung political dynasty law, no? Yan ba ay susuportahan niya sa taong ito para as a response dun sa corruption scandal? But the other issues na gusto ng ating mga kababayan ay mga economic issues, no? Nandun pa din yung pagpapababa ng presyo ng bilihin, yung paglikha ng mga trabaho, pagpapataas ng sahod. So I would say yan yung dalawang categories Meron pa din talagang marami pa ding mga kababayan natin ang nagsasabi na papaano giginhawa yung buhay ko sa ilalim ng administrasyong ito. Oo. Actually, tanong rin talaga yan. Tanong ko rin yan, di ba? At ikaw ba? Tanong mo rin. Kasi on a personal level, I want to ask you also, Professor Cleve, kung ano ang inaasahan mo at gusto mong marinig mula sa ating Pangulo. Ako, personally, hindi na ako masyado interesado actually dun sa, kasi inaasahan natin may list ng accomplishments, mga numbers, statistics, no? Maganda naman yan na bahagi ng SONA. Ako, interested ako, ano na yung story na gustong sabihin sa atin ni President Marcos, kasi penultimate, no? Patapos na yung kanyang term, no? Second to the last. Second to the last. So, 5 years since na-elect siya, itong bagong Pilipinas agenda niya, sa tingin niya ba ay nagtagumpay ba siya sa pagpasok ng isang paglikha ng isang bagong Pilipinas? Ano yung kwento niya? Kasi actually right now, ano na to dito na actually usually sa mga SONA ng mga Pangulo, yung second to the last, dito yung legacy building. Kasi yung susunod na SONA, ano yan, usually dahil patapos na, ang inaantabayanan na dyan, sino ba ang i-endorse ng Pangulo sa susunod na eleksyon. So actually, itong SONA na to, ito yung legacy SONA. Yes, would you say it's the most important, no? It is, no? It is. Not only because, yun nga, by tradition, dito tatalakayin yung legacy ng isang national administration, pero dahil din, medyo embattled si President Marcos. So maganda ding marinig talaga sa kanya ng publiko, 'di ba? Papaano ka namin susuportahan? Ano ang programa mo sa natitirang 2 taon ng inyong panunungkulan? Yun nga, kasi parang talagang very unfortunate rin ang kanyang sitwasyon. Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa. Things that are also out of his control, like geopolitics, and also yung, kasama yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Tapos sumabog pa dito sa loob ng bansa, corruption, may impeachment, at iba pa, presyo ng bilihan. Siyempre, lahat yan, domino effect na. Kaya pa ba ng presidente na ibalik siguro yung kumbaga, yung mas mataas na pagtingin sa kanya kasi yung trust ratings niya medyo bahagya ata bumagsak, ano? I think dapat kayanin ng Pangulo. No? At the end of the day, hindi pa tapos ang kanyang laban, hindi pa tapos ang kanyang termino. So I think inaantay pa din natin ano yung hakbang na gusto niyang mga gawin, no, para sa mga susunod na natitirang 2 taon, manumbalik yung pagyakap sa kanya ng ating mga kababayan bilang Pangulo natin. No? And you're right, Ninya, it's unfortunately, it's not easy to be president at this time. This time, diba? yes. Kasi ano namang kasalanan ni President Marcos doon sa digmaan sa Ukraine, tapos yung pag-atake ng Estados Unidos dyan sa Iran, diba? Yes. Na unfortunately, may domino effect, no? Nakapagpataas ng presyo ng gasolina, tapos naapektuhan yung presyo ng mga bilihin. Yung general instability din sa gitnang silangan, syempre, nakakaapekto din dun sa ating mga
mga overseas Filipino workers. So maraming mga bagay na talagang sumusubok doon sa panunungkulan ni Pangulong Marcos. Pero yun nga, he has a nation to serve. So I don't think he should surrender. I think what we want to hear from the President in this year's SONA is that paano siya babangon, 'di ba? Paano niya ilalaban yung kanyang administrasyon at paano makikinabang yung ating mga kababayan doon. Oo. And going back to the flood control lang, sabi mo isa yan sa mga gusto, top 1 or 2 ba? Top 1. Top 1? Yung corruption, sa Momentum Survey, yes. Oo. Yan, ano. So, ano ba ang kulang? Oo. So, ano ba yung kailangan pang marinig ng taong bayan mula sa ating Pangulo pagkatapos niya sinabing, mahiya naman kayo? Yun, I think kasi dahil nga lang galing to mismo din dun sa Pangulo, ang challenge dito kay President Marcos ay yung mga malalaking pangalan na idinadawit doon sa flood control corruption scandal ay hindi pa natin nakikita na nakakasuhan dito sa ating bansa, no? Nakita nating nakakulong. May mga contractors, halimbawa yung mga mag-asawang Diskaya. Pero isa pa lang nakulong. Isa pa lang, di ba? Pero halimbawa, paano yung appropriations chair? Dating appropriations chair, si Congressman Zaldico, di ba? Nag-ano ata, no? Naiinitan sa summer sa Europa, no? Pero di pa natin alam kung nasaan na siya ngayon, di ba? Si DPWH Secretary Manuel Bonoan, halimbawa, na bagamat it's under his watch na napakalaki, bilyon-bilyong piso yung nasa mga maanumalyang flood control project, yung iba doon ay napunta pa sa kumpanya ng kanyang anak, ginawa pa siyang state witness or balak siya gawing state witness. So yung ganitong mga developments dun sa flood control scandal, I think ito yung nagiging source ng disappointment, frustration ng ating mga kababayan na baka hindi pa ito yung inaasahan talaga nilang pamamaraan ng pagresolba ng Pangulo. Oo. So, ang balita ko yung first 5 minutes daw niya ang magiging importante sa kanyang SONA. May ganun ka bang balita at baka meron daw tayong marinig na mga mas concrete na mga nagawa niya or mga pangalan daw na baka ma-mention. May narinig ka rin bang ganito? Nakikinig ako sa talakayan nyo kanina dito sa ating special coverage, no? So doon lang din galing yung aking impormasyon. Pero ako, I think ang magandang gawin ng Pangulo, tingin ko ay i-surprise niya yung ating mga kababayan. Deal with the issues head on, diba? Huwag nang magpaligoy-ligoy. You know, traditionally ang mga SONA, if babalikan mo, halimbawa may pag-aaral yung ating isang mananaliksik, si Prince Magtulis, binalikan niya lahat ng SONA, inanalyze niya yung emotions ng mga SONA speeches. Okay. And generally positive parang very optimistic and positive kasi nagkukwento ang presidente ng State of the Nation, diba? Yes. Except kapag sa mga panahon na sila ay nakakaranas ng pagbaba sa popularity ratings, nagiging medyo mas combative yung SONA ng Pangulo. So ako, I think if President Marcos will continue the tradition na this time around, face niya yung issues head-on, baka sabihin ng mga tao, okay, alam naman pala ng Pangulo yung mga suliranin sa kasalukuyan, alam niya naman pala yung mga hinaing ng taong bayan at willing siyang harapin yun. Okay, well, sa tingin mo ba, Professor Cleve, na nahiya na ang mga korap sa gobyerno? Parang gusto pang magbakasyon-bakasyon yung ating Parang baliktad. Lalo ngang... ako na lang magsabi ikaw niya. na lang magsabi. Parang lalong kumapal ang mukha Mukhang Oh, hindi yun na nga tinubuan ng hiya. No? Actually, mas tumapang pa yung ilan doon sa mga nadadawit doon sa flood control at sa korupsyon sa pamahalaan. Pero maganda din, halimbawa, isa sa pinakamagandang mga nangyari nitong mga nagdaang buwan ay yung ombudsman natin sa kasalukuyan, hindi na kagaya ng dating ombudsman na tutulog-tulog, di ba? So I think it's also a source of public confidence, no, na yung ombudsman talagang bilang tanod bayan, nagbabantay siya. Kaya yung mga senador ka man, mataas man ang posisyon mo, makapangyarihan ka man, tutok ang ombudsman, di ba? Kailangan mong humarap sa iyong kaso ng korupsyon. So, bagamat hindi pa tinutubuan talaga ng hiya yung marami po sa ating mga korap na mga politiko, at least trabaho ng ombudsman na ipahiya sila. Ayan. Nakita naman natin na ibang-iba yung ombudsman ngayon doon sa dati, no? Well, mas positive naman tayo, Professor Cleve. Ano sa tingin mo ang tamang nagawa ng gobyerno overall to keep our country and the Philippines afloat?
Ako tingin ko yung isa sa pinaka na-appreciate kong patakaran ng ating pamahalaan would be the transparency approach on the West Philippine Sea. No? Alam natin na grabe yung aggression na nararanasan natin sa West Philippine Sea. Kapitbahay natin ng China, pero hindi nila tayo tinatrato ng isang kapitbahay, no? Yung ating Coast Guard, yung ating mga mangingisda, grabe yung nararanasan na panggigipit diyan sa West Philippine Sea. At maganda na kinakakitaan natin na yung ating pamahalaan, yung Administrasyong Marcos ay yung posisyon niya ay malinaw na para sa Pilipinas, na kahit pa malaking bansa yung China, kahit pa maaaring malaki yung negosyo na maidala niyan sa ating bansa, pero kapag ang usapin ay pang-aapi sa kapwa Pilipino natin, pang-aapi sa ating mga ngisda, ang usapin ay pagyurak sa ating soberanya at pambansang seguridad, maninindigan yung administrasyon. And that's what we've seen in the past months, na very clear for this administration, yung defending our national security, and in fact, advocating for West Philippine Sea even sa labas ng bansa. Pagka lumalabas ang Pangulo, hindi niya nakakalimutang ipaalala sa ating mga alyado, mga bagong mga bansa na nakakasama niya na kailangan natin ng tulong sa West Philippine Sea. Dito naman po tayo dun sa ano ba yung tingin mo ang dapat na nagawa pa ng gobyerno na hindi pa naggawa sa mga nagdaang taon? Ako, I think yung pinaka-biggest na suliranin pa din ng pamahalaang Marcos would be that if you remember, nanalo si President Marcos with the promise na economic recovery kasi, diba? Babangon tayong muli, no? Dito sa bagong Pilipinas. And I think very unclear kung nakabangon na ba tayo. If you will look at government statistics, no? Yung unemployment, yung inflation, no? Kakasara lang din yung currency ng yung pagbagsak ng piso, no, sa kumpara sa halaga ng dolyar, no, record low, no. So yung economic recovery, ano pa din yan, unfulfilled promise pa din. So tingin ko kung seryoso yung Pangulo na gusto niyang manumbalik yung tiwala, gusto niyang manumbalik yung kanyang popularidad sa ating mga kababayan, kailangan pagtuunan ng pansin sa susunod na 2 taon, no, ano yung hakbang para makabangon talaga yung mga ordinaryong mamamayan. Merong mga ayuda, may iba't ibang mga programa, pero tingin ko mas mahalaga yung mga pangmatagalang solusyon, no? Yung sa edukasyon, 'di ba? Malaki yung backlog natin eh. Mahusay naman Department of Education kasi nabawasan yung backlog compared sa dating administrasyon. Ngayon may nabawas na sa classrooms na backlog. Pero malaki pa din yan, mahigit 100,000 pa din. No? And lalaki at lalaki lang yung populasyon ng mga kabataan na kailangan mag-aral, di ba? So yan yung mga pangmatagalang solusyon na tingin ko makakatulong talaga sa buong recovery. Oo, gusto talaga natin marinig. Sige, yung ayuda nandyan, pero kumbaga pansamantala band-aid na solusyon sa mga problema. Kaya talagang gusto natin marinig yung pangmatagalang plano ng ating presidente. Pagdating naman sa politika, ang daming, tawag nga ni, ano ba, ngaw-ngaw daw, political noise. Parang hindi bagay sa suot ko, no? Pero marami daw ngaw-ngaw. Alamin natin na maingay, let's admit, maingay ngayon. Malapit na ang halalan, may impeachment trial. Ano ang masasabi mo na dapat gawing hakbang ng gobyerno kung ganito ang sitwasyon sa kanyang paligid? I mean, do you expect the president to mention the impeachment? Probably not. What do you think? Ako, I do not expect na yung president magta-touch on siya dyan sa impeachment ng vice president, even sa paglilitis din kay former President Rodrigo Duterte sa ICC, no? Kasi by tradition si President Marcos hindi niya tinatouch yung mga politically sensitive topics, no? But ako, I think ang advice lang is that wag na siyang magpa-distract kasi yung mga kalaban niya sa politika, yung opposition niya sa politika, for sure mamumulitika, di ba? Expected naman natin na ang opposition, ang kaaway sa politika, ano yan, opportunista yan. So gagamitin talaga nila yung mga maiinit na pampolitikang usapin na ito para makapuntos laban kay President Marcos. But him as a president, because siya ay Pangulo, hinalal siya to govern, para mamahala. Tingin ko, hayaan niya na yan, iwan niya na yan sa kanyang mga alyado sa Kongreso, sa House, sa Senado. In fact, no, kung iwan niya na lang sa prosecution's house yan, yung impeachment trial, mahusay naman yung mga prosecutors, di ba? Iwan niya na yung ICC doon sa mga
abogado doon. Mahusay din naman yung mga kumakatawan doon sa biktima ng extrajudicial killings, no? So, mag-focus siya doon sa governance in the last 2 years. Do you think there was a problem with communication? Kasi we've seen na nagpalit-palit ng communications head ang Malacanang, ano? Kaya kumbaga yung messaging ay hindi talaga natin, hindi niya na-maximize. At baka napasama pa nga dahil sa paiba-iba ng communications head, ano? So, ano sa tingin mo ang magiging epekto ng ganitong klase ng papalit-palit ka sa kanyang messaging, di ba, sa optics, at baka may advice ka based on your survey, na ano bang gusto makita ng mga Pilipino, lalo na pag ang labanan minsan nasa social media. Tama ka, no, na syempre hindi magandang signal kung papalit-palit yung mga pinuno, no, ng communications ng ating Pangulo. Pero siguro pagpapakita din yon na willing yung Pangulo na mag-try ng iba't ibang pamamaraan para siya makaka-connect dun sa publiko. Ang challenge kasi dito ay tingin ko kasi si President Marcos for the last years, kapag may mga malalaking issue, hindi siya agad nakikisawsaw, and that might be for good reasons kasi Pangulo na siya, di ba? Parang kapag Pangulo, hindi ka sawsaw ng sawsaw sa lahat ng issue. Pero Unless nung binantaan na siya ng buhay at mga ganon. Di ba? pero kasi yung ganyang klaseng presidential, pagiging presidential in communication, tingin ko lipas na yan, yung model na yan. Iba na yung panahon ngayon. Sinabi mo nga, social media, 24/7 na yung information environment eh. Hindi na ito parang yung dati na pagka lumabas yung Pangulo at para magtalumpati, manonood ang lahat. Ngayon, ang dami mong competition eh, di ba? Yes. In fact, baka Pwede pang i-splice yung sinabi pwedeng slice. mo. In fact, baka makabuti sa Pangulo kung mag-Facebook Live din siya araw-araw. Hindi natin masabi, di ba? Kasi yun na yung pamamaraan ngayon ng pakiki-relate, pag-connect dun sa publiko. At baka kailangan mag-adjust din, no, yung ating presidential comms. No? And imagine ko nga, what if ordinary yung mama, minsan, di ba, may mga nag-i-interview sa kanya. What if kumuha rin siya ng tanong, yung parang man on the street, yung parang ginagawa rin natin dito. Tapos hindi naman kailangan pumunta siya on the ground at pumunta sa street, ano? But just to get those questions and isa-isa niyang sasagutin. I think I see it sometimes, pero parang baka more of that, ano? And then lagay sa TikTok, sa Facebook. Kasi di ba? Ngayon, kinakatawan siya ng kanyang spokesperson, di ba, si Attorney Claire Castro. No? Who's very, very active. Yes, so very active, and nakita naman natin na talagang mahusay niya din na kinakatawan yung Pangulo. Pero tingin ko, baka bigyang pansin din ng Pangulo yung pangangailangan na kailangan marinig siya ng publiko mismo. Kasi at the end of the day, yung design natin, the President is not only head of government, hindi lang siya dapat na busy sa pamamahala, no, at pagpapatakbo ng gobyerno. He's also head of state. He represents our mood, no. Siya din yung ating ceremonial head eh. Siya din yung tinitingnan natin, may message ba yung Pangulo kapag may bagyo? May message ba yung Pangulo kapag kahit nga minsan matindi lang yung traffic, gusto mo yung Pangulo sabihin na eto, may mga ginagawa kaming solusyon. And that might be again, no, contrary to the traditional presidential model na seen and heard through official public addresses lang, pero iba na yung panahon ngayon. Oo, diba? tapos it feels na malayo o parang hindi mo talaga siya maramdaman. Diba? Gusto mo minsan maramdaman din. And that's why it's very important na magtagalog so, sa SONA, Professor Cleve. Ayan At ang, which he's been doing naman. Ano? Yes, at ang unang-unang gumawa niyan sa ating SONA ay si President Aquino ba? Pinoy, yes, Pinoy, Aquino. yes. Unang gumamit ng Tagalog, no, sa SONA. Oo. At maganda rin, marinig rin siya magsalita ng iba't ibang dialects, ano? That would be nice na marinig siya sa iba't Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi yun nga sabi, masyado tayong watak-watak. Yung unity na sinasabi nila, sobrang napakalayo ang realidad on the ground. Oo. Sometimes, and you know, maganda yung tanong mo sa communication sometimes kapag mahirap yung buhay, maraming kinakaharap, minsan you just want to hear it from the person himself, di ba? Responsible for running this country. Gusto mo lang marinig sa Pangulo, di ba? Nararamdaman ko, ang nararamdaman nyo, naririnig ko kayo, ito ang ating mga gagawin sa mga susunod na araw. Diba? Maybe as simple as that. But to be fair, nung pag pinapanood ko naman yung kanyang mga, for example, pamimigay or pagpunta sa mga lugar, mabilis naman siya umaksyon no, pag may baha, bagyo, may earthquake. Talagang nandun na siya agad. Kumbaga, hindi ko na nga ma-imagine yung schedule niya. Di ba ang aga, tapos hanggang Iba-ibang hapon, lugar. iba-ibang lugar na kailangan niyang punta.
pinupuntahan. Pinupuntahan rin naman niya yung mga farmers. Siyempre, hindi naman niya ma-split yung sarili ng marami. But parang ang dami niyang di ba, movements. Did you notice? Yes, kaso nga lang sa panahon ngayon, 'di ba? Para ang iba na yung panahon ng ating information environment. Sabi nga nila kung hindi mo yan in-stream, live stream sa social media. Kahit nagpunta ka, pumunta ka ng tawi-tawi kung hindi mo pinost. It did not happen, di ba? Yun na nga. Kaya yung ibang mga politiko, nagagamit pa yan sa kanilang advantage. Kasi sila naman, isa lang yung ginawa. Napakaliit na bagay lang. Nag-abot lang ng iilan. Pero ang tagal ng social media promotion yan. So mas mukha pang sila yung may mas madaming nagawa, di ba? So baka kailangan lang din yan yung ganyang klaseng pagbabago doon sa approach. I mean, if you look at the Vice President, di ba? Parang kahit anong konting kibot, punta sa iba't mga bansa, salubong ng ilan nating mga kababayan, live agad yan, di ba? So, baka kailangan din ng ganong approach. Alright. Ano ba dapat ang mas intindihin ng Pangulo ngayon, Professor Cleve? Ang popularity surveys o ang pagpapatakbo ng ekonomiya at bansa kahit na minsan making unpopular decisions? Ako tingin ko both, no? Tingin ko kailangan niyang i-treat yung parehas na parang feedback yan, diba? So dapat yung Pangulo magkaroon ng sariling vision, sariling plano, no? Anong gagawin niya sa mga susunod na taon, no? Nalalabing bahagi ng kanyang termino, pero makinig din siya doon sa ating mga kababayan, no? Gamitin niya yung feedback, input para mas mapahusay pa yung kanyang mga plano, no? Hindi naman na kailangan pagbanggain yung pamumuno at saka yung popularity, no? In fact, kung kaya niyang pagsabayin na yakapin siya ng publikong muli, ibalik yung tiwala sa pamahalaan, no? At at the same time makagawa ng plano para mapabuti yung ating ekonomiya, then all the better, no? For the country. Okay, at bilang panghuli para mabilis, ano kaya ang tatlong bagay na na dapat bantayan ng bawat Pilipino sa SONA? Tingin ko, babantayan natin ay ano ang bagong eksplosibong pasabog ng Pangulo. Yes. Kasi every year meron Every year meron, di ba? Pangalawa ay meron bang updates doon sa flood control, no? Yan, inaantabayanan natin yan. At pangatlo, yung bantayan natin ay ano yung plano ng pamahalaan para sa pagpapabuti ng ekonomiya, para makaramdam ng ginhawa yung ating mga kababayan. Alright, maraming salamat Professor Cleve Arguelles, founder at CEO ng Momentum Research. Maraming salamat, Ninya.